Naging mabait ang Los Angeles Lakers kay Luka at ito'y kanilang binigyan ng malaking pabor. You see mga idol, nang i-trade nga ako ng Dallas Mavericks itong si Luka ay nawala yung kanyang potential max contract sa Dallas Mavericks. Nawala po yun, na-erase. Para makuha yon, yung max contract na yon ay kinakailangan siyang bigyan ng Los Angeles Lakers ng extension. Pwede namang 4-year deal o 3-year deal. Pero imbis na sila'y makatipid sa 4 na taon, well, binigyan po siya ng 3 taong kontrata. Pagkatapos po nun ay pwede na siyang makapirma ng max contract worth $417 million sa loob ng 5 taon. Sa madaling salita ay pinabilis po ng Los Angeles Lakers ang proseso. Hindi nila gustong pahintayin pa itong si Luka ng 4 years, kundi 3 taon lang at ito'y kanilang bibigyan na kaagad ng $417 million max contract. Ang ginawang ito ng Los Angeles Lakers ay nagpapakita kung gaano sila kaseryoso kay Luka bilang kanilang franchise player. Bago napunta si Luka sa Lakers, si LeBron ang franchise player nila. Pero dahil nga hindi naman siya magtatagal ay kaagad na bumukas ang pagkakataong ito nang inoffer mismo ni Nico Harrison itong si Luka sa kanila. So definitely binigyan sila ni Nico Harrison ng franchise player at ngayon ito'y kanilang tinatrato ng maganda. Pagkatapos na kinuha ng Portland Trail Blazers si Hansen Young, sa ngayon mga idol ay mayroon pang isang incheck na pinapirma itong Brooklyn Nets. Hindi pa inilabas ang anumang detalye patungkol dito pero ayon mismo kay Bobby Marks sa kanyang palagay, ito ho'y isang Exhibit 10 deal. Ibig sabihin nito ay magko-compete siya para sa isang official roster. Pinapirma mismo ng Brooklyn Nets itong si Fan Buzing. Galing po siya sa Beijing Ducks, nag-average siya ng 14 points, 4 rebounds, 1.6 blocks per game. Magandang kanyang shooting, 53% sa field and 41% sa 3-point line. Kung susubukan ng Golden State Warriors na mag-trade para kay Zion Williamson, ito ang kapalitan niya sa Golden State Warriors. Alam nating malaking problema sa Warriors ngayon ang kanilang kakulangan sa isang legit na big man na siyang tutulong sa kanila. Oo, meron silang mga big man pero mga pabata pa. Sina Trayce Jackson-Davis, si Quentin Post. Ngayon ito si Williamson ay hindi pa malinaw ang kanyang status sa Pelicans. Merong mga trade rumors patungkol sa kanya pero as of now ay committed pa rin naman ang Pelicans sa kanya. Hindi na bago ang pangalan ni Williamson sa Golden State Warriors. Maraming beses na po siyang naugnay sa kanila. Sa puntong ito, kung susubukan man ng Golden State Warriors na kunin itong si Zion, mapipilitan silang ipadala si Draymond Green, Podziemski, isang 2027 first round pick at 2032 first round pick. Ganyan po kataas, ganyan po kalaki ang presyo ni Zion Williamson sa Golden State Warriors. Ganyan po ang mga malalaro at mga draft picks na kanilang ipapadala. Malaki ang kapalit ni Zion Williamson sapagkat malaki rin po ang matatanggap na impact ng Warriors sa kanya kung ito'y kanilang kukunin. Pero ang tanong dyan ay kung willing nga bang mag-let go itong Warriors kay Draymond Green na naging promising na teammate kay Stephen Curry. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? Yan po ang presyo ni Zion Williamson sa Golden State Warriors. Tama ba o sobra? I-comment lang. Kapag meron ka nito, no more sigawan na. Iraradyo mo na lang, napaka-basic, napakadali. Siguradong hindi ka magsisisi kapag binili mo to. Ito rin mismo yung ginagamit ko kung meron kaming lakad, meron kaming mga convoy, napapadali ang komunikasyon. Ayan ha, sa mga gustong mag-order dyan, nasa comment section lang po, i-click nyo na lang yung yellow basket doon. Maraming salamat.